Hindi natin nakikita minsan yung kapangyarihan ng Diyos dahil tayo din ang dahilan. Tayo ang may problema dahil nawawala po tayo sa apoy ng paglilingkod. Mas pinapahalagan po natin mga kapatid yung ating mga pansariling kagustuhan imbes na ang kalooban ng Diyos ang maganap sa buhay po natin. Kaya hindi po natin nakikita yung glory ni Lord. Kaya hindi po natin nakikita yung kaningningan ng Lord sa ating buhay. Ano mang mangyari sa ating buhay, dumating man tayo sa point na hindi po natin maintindihan ang lahat. Dumaan man tayo sa mga kapighatian at problema. Gusto ko lang po mga kapatid i-share po yung devotion ko po nung February 25. Nagising po kasi ako ng madaling araw. At dahil gusto ko pong mag-pray, umupo po ako. Pero antok na antok po ako mga kapatid. Gusto kong bumalik sa higaan. Pero pinilit ko pong mag-pray. So habang ako po ay nagpe-pray po mga kapatid, bigla pong nag-flash sa aking isipan yung Luke 9:32 na hindi ko alam kung ano yung andoon. Kaya tinignan ko po mga kapatid sa cellphone ko kasi may Bible apps yun. Madilim pa kasi hindi ako nag-on ng light. So nung tinignan ko po mga kapatid, ang sabi po si Peter at ang kanyang mga kasama ay inaantok. But when they are fully awake, they saw the glory of God. So ako po ay nagising po mga kapatid at naging fully awake. Ako po ay umiyak sa Lord at nagsusorry dahil hindi ko nilalabanan ang aking antok para mag-pray. Ano pong message po dito mga kapatid? Kaya hindi po natin nakikita yung glory ni Lord dahil tayo po ay nagtutulog-tulugan na mga Kristiyano. Nanlalamig po tayo minsan sa pagmamahal natin sa Diyos. Inaantok tayo sa paglilingkod. Hindi tayo seryoso sa paglilingkod. Kaya minsan, yung hinahanap natin na kaluwalhatian ng Lord, hindi po natin makita. Hindi natin nakikita minsan yung kapangyarihan ng Diyos dahil tayo din ang dahilan. Tayo ang may problema dahil nawawala po tayo sa apoy ng paglilingkod. Namamatay po yung init ng pagmamahal po natin sa Diyos. Nawawala po tayo sa focus po mga kapatid, napupunta po sa iba yung ating mga atensyon. Mas pinapahalagan po natin mga kapatid yung ating mga pansariling kagustuhan imbes na ang kalooban ng Diyos ang maganap sa buhay po natin. Kaya hindi po natin nakikita yung glory ni Lord. Kaya hindi po natin nakikita yung kaningningan ng Lord sa ating buhay. Kaya isa po tong encouragement po sa bawat isa po sa atin mga kapatid. Kung gusto natin makita ang glory ni Lord, manatili tayong gising. Manatili tayong nag-uumapoy sa paglilingkod sa Diyos. At nananatili tayong nagmamahal sa Diyos. Ano mang mangyari sa ating buhay, dumating man tayo sa point na hindi po natin maintindihan ang lahat. Dumaan man tayo sa mga kapighatian at problema, naniniwala ako, pag tayo po ay gising na gising, ipapakita po ng Lord yung kaluwalhatian niya sa gitna ng mga problema na yan. Purihin po ang Diyos na buhay. Nawa po kapatid, napalakas ka sa bidyong ito. God bless you.